Hello? Hello po. Di ba ikaw yung jowa ni Aladdin, yung nakachaleko lang, walang t-shirt sa loob? Pwede naman po. Kamusta po, Papa Jackson? Okay naman. Nasaan ka ngayon, Jasmine? Nasa Canada po. Wait lang, naputol. Nasaan ka po? Alberta, Canada po. Think I go out to Alberta. Alam mo itong kantang to? Hindi po. Weather's gooder in the fall. Four Strong Winds. Ang title by ano. May nabanggit yung lugar na Alberta. Think I go hindi ko out po to alam. Alberta. Weather's gooder in the fall. Hindi. By Neil Sorry Young. naman po. Anyways, Jasmine. 24 years old. Gano'n ka nakatagal sa Canada? Magna 9 years na po. Magna 9 years. Opo. Ibig po ako. sabihin, ma'am, mag-15 ka pa lang, nandiyan ka na. Magsi-16 po. O di mag-8 years ka pa lang. Ay, mag-8 years pa lang po. Sorry po, kinakabahan po ako. Hindi ko po alam kasi kung na mapupunta po ako sa situation na ganito na ako po yung tatawa. Totoo naman yan. We will never embrace the idea of asking for help until we need one. Opo, sobra. Ay, Diyos ko, hindi pa po ako nag-start na iyak. Kalmado ka lang. Ba't ka napunta sa Canada, ma'am? Nauna po dito yung dad ko, tapos nag-migrate na po kami buong family. At least nandiyan na ang family mo. May tanong lang po ako, huwag ka magagalit sa akin, ha? Opo. May binibenta bang cornic dyan? Meron naman po sa mga Filipino store, pero yun nga lang po, syempre, mahal na po siya kasi parang bumiyahe na po siya mula Pilipinas papunta Talaga? dito. Yung normal lang, chicha corn, ganun. Opo, meron po, pero mahal. Ang ganda nung mga tanong ko, nakaka-enlighten ng buhay. At least po, napaisip nga din po ako doon kung meron po, pero meron naman po. May binibenta bang chicha corn dyan? Alam mo, buti may career pa ako. Siguro tulog pa yung boss ko. O tulog na. Kasi pag nakikinig boss ko, wala na akong career bukas. Sisibakin ako talaga sa trabaho. Di po ba mabenta yung joke niyo sa inyo? Mabadrip ako sa sarili ko minsan. May mga pagkakataon gusto ko hiwalayan sarili ko. Wag naman po. Paano naman po yung mga listeners tsaka callers? There is only one. Meron lang yung pagkakataon sa buhay ko na lagi ako matino. Alam mo kung kailan? Kailan po? Pagtulog po kayo? Hindi pa rin eh. Pagkatabi ko nanay ko. Kailan po? Sorry po? Pagkatabi ko nanay ko. Pagkatabi ko nanay ko, ay, medyo opo. formal ako eh. Kasi lumaki ako sa nanay ko na disciplinaryan nanay ko eh. Opo, parang ganun po yata lahat ng Ilocano na parents. Oo, kasi Ilocano. Nagbibiro lang ako sa nanay ko pag nag-umpisa sa magbiro. Opo. Pero pag hindi po. Oo. Opo. Ganun din po yung dad ko. Saan dad mo? Talagang saan lugar? Ilocos Sur po. Yun talaga yung pugad ng Ilocania talaga yan. Sentro yan. Opo, talagang lumaki din po talaga ako sa hataw ng belt, hataw ng hanger. Wala ka sa nanay ko. Yabangan ba ng palo? Hanger na bakal? Hanger na plastic? Alam mo, mas gusto ko mapalo ng hanger na bakal. Bakit po? Kasi parang medyo, mas masakit po yata yun. Oo nga, pero pag bakal, alam na nanay ko masakit. Tansyado lang niya, parang pipitikin ka lang. Pero pag hanger, alam niyang hindi ka anong masakit, hahatawin ka niya, eto malupit. Pag nabali yung hanger, galit lalo. Parang kasalanan niyo pa po, no? Pero naging, looking back, feeling ko, kaya ako napapalo ng bata ko, ang kulit ko rin kasi. Feeling ko deserve ko yun parang, feeling ko nga po nung bata kayo, parang kayo lang po yung parang mabait lang sa gilid. Hindi. Ang dami na, ano kayo magpipinsan? 9 kayo magpipinsan, siyam kami. Opo. Na magkakasama lumaki. Siyam kami ha, isang batch to ha. Ngayon, habang naglalaro ang magpipinsan, pag may nabasag, sure ako nakabasag nun. Ganun ako kalikot. Ay, ang ligalig niyo po pala. Oo. One time, eto, kwentuhan muna tayo dyan para kumalma ka. Nagtataguan kami. Apo. Taguan sa bahay. Yung pinsan kong isa, nagtago sa cabinet. Sa cabinet. Okay po. Di ba pag bata ka, masarap pumunta sa cabinet kasi
damit yun, parang malambot, di ba? Parang pwede ka sumiksik. Maliit ka lang eh. Sa likod Opo. ka ng mga hanger. Sabi ko sa pinsan ko, "Hoy Taya, nasa cabinet ka lumabas ka na." Ay, lumabas. Tinaob ko yung cabinet. Eh di talagang hataw po kayo talaga nun ng pamalo. Talagang kahit sino po talaga magagalit nun eh. Pagtaob ng cabinet, eh disigaw siya. "Oh, sabi ko sa'yo, nandiyan ka eh. Kaya mo kasi lumabas eh." At least masaya po ang childhood niyo, Papa Jackson. Nakakaya yung mga ginawa ko ng bata. Pero at least po maging masaya po kayo. Ikaw, ba't ka napapalo ng bata ka? Ganon din po, makulit. Tsaka ito nga po hindi ko maintindihan, di ba po? Ikaw na po yung nasaktan. Papaluin ka pa po ngayon ng nanay mo o kaya ng tatay mo, tapos sasabihin, kang iiyak. Papaluin mo nga ako. Paano? Tatawa ako. Yung nanay ko din. Wala kang maririnig. Pinalo mo ako, wala kang maririnig. Paano yun? Kaya nga po, yung parang ikaw na nga po nasaktan, kagaya po pag nadapa ka po, syempre bata ka po eh. Pero looking back, no, yun yung nagpakulay ng childhood ko eh. Yung palo po ba? Pag galit na yung nanay ko, choose your weapon. Ay, choose your fighter. Ako po takbo na lang. O kaya tulog-tulugan. Ay, bawal sa amin tumakbo. Kami lumalapit parang palo. Ay, ganun po. Oo, Ako po dati, naglalagay po ako ng karton sa puwet ko. Nahuli pa po ako ng papa ko. Ngayon, sobra po talaga yung palo niya sa akin nung time na yun. Ako naman, hindi naman. Yung takto maalala mo lang. Oo. Anyways, ayan, tawag na ito, Jasmine! Po, Ayan, medyo nawala ba yung iyak mo? ng konti, pero Oo. pabalik na po siya ulit. Actually, lahat ng kinuwento ko sa'yo about childhood ko, hindi totoo yun. Gawa-gawa ko lang lahat yun. Ay, Hindi ako napalo ng sabi ko- bata ako, hindi kayo mahirap. Lumaki ako sa mansyon, may swimming pool kami. Yun totoo. Ay, ang yaman niyo Yes. naman po. Baka pwede naman, okay pa po ba yung swimming pool niyo hanggang ngayon? Baka pwede pong mabisita pag nauwi kami. Magkwento ka na. Puro katarantado. Ang DJ na. Game. Ayun po, meron po akong partner before. Well, ngayon po, parang gusto niya pa rin pong makipagbalikan, ganon. Parang tinatry niya pa rin pong i-workout, pero nasa point na po ako na parang ayoko na po. Kasi we've been together po since December. Tapos, sorry, akyat lang po ako para mas maganda po yung signal. Nasa basement po kasi ako. Yun po. Wait lang po. I'm on the phone. Tapos, yun po. Since December po, so, magkakilala po kami from August. Naging friends po kami. And then, naging kami po nung December. Tapos, Wait lang, ma'am. Nagkakilala kayo kailan? August? August po. Last year? Last year po, opo. Paano kayo nagkakilala, ma'am? Ano po, party girl po ako nung time na yon. Yung parang nag-explore po ako. And then, nagkakilala po kami sa labas. Para po siyang pub. Okay. So, nilapitan niya po ako, nagkausap, nagkahingian ng social media, phone number. And then, nag-start na po kami mag-usap. At first po, parang hangout lang, ganon. Parang friends lang. And then, noon na po talaga ayoko po sa kanya kasi nga po, yung age gap namin sobrang laki. Ba't ilang taon na siya? 73? Ano po, 85, ganon. Charot, ano po, 41. 41? Opo. Teka lang. And then, So, 19 years. 19 years po. Opo, Ay, teka lang. tapos, Teka, ang bobo ko sa part na yan. Wait lang. 17. 17 years. 17 years po, opo. Oo. Tapos, meron na po siyang isang anak. So, parang syempre po, as a traditional Filipino, parang Hindi sa ba siya atin po, Pinoy? hindi po. Ano siya? Jamaican po. Red wine! Opo. Bob Marley po. No woman, no cry. Opo. Ayun Gusto ko po. yan. Tapos, And then yun po, fast forward, December, naging kami po, who would have thought na para magiging kami po. Yun nga po, kung sino pa po yung ayaw nyo. Siya pa po yung makakatuluyan nyo. And then, meron po akong inuupahang apartment. Tapos po, it so happened na iniwan din po ako ng roommate ko. Nakisama na din po siya sa boyfriend niya.
And then kami na po noong time na yun. So parang nag-move in po siya sa akin. You met on August, naging kayo ng December. Apo. What happened between August and December? Ano po, parang sa akin po kasi, parang sabi ko, ayoko po talaga kasi nga po gawa nga po ng age gap and then yun nga po may anak siya. So parang kasi traditional family po kami. So parang hindi ko po alam kung paano ko po i-introduce sa family ko at matatanggap po na. Yun po yung concern ko. Pero nag-hangout pa rin po kami noon. We started dating, ganun. Talking. Tapos, meron pa nga pong one time na hospital siya. Ako po nagbantay ng whole week. Nag-travel pa po ako. So wait lang. Gusto ko lang liwanagin yung August to December, you were acting like magjowa na kayo. Iba po kasi yung ano nila dito ng... Nag-sex na ba kayo na? No, sige na. Hindi pa po. Wala pa po nung time na yun. Wala pa po. So, kasi parang... December lang talaga. Kumbaga, opo, parang... Kumbaga parang okay naman tayo, close tayo, okay, maging tayo. Parang December. Opo, parang okay, parang kasi po yung first po talaga namin is parang friends. Pero nung time po na hospital siya, ako po yung una niyang tinawagan. Parang catching feelings na po kami noon. Pero in denial pa po kami sa isa't isa. Yung parang ayaw pa po namin i-admit na gusto na kita. Parang nagkakapaan pa po kami. Kasi nga, siguro kanya din po, age gap din, ganun. Kasi nga po, may isang anak na siya, ganyan-ganyan. At ewan ko po ano man po yung reason niya. But anyway, yun po, December, naging kami. And then, okay naman po at first. And then, until December 26. So, couple of weeks lang? Naging kami po ng December 13. Tapos, couple of weeks lang po. December 26, inadmit niya po sa akin na meron po siyang drug addiction. Okay. Na hindi mo alam? Parang, hindi ko po alam. Like, well, may idea po ako na parang meron po akong feeling na gumagamit siya. But, syempre, ayoko naman pong tanungin siya or kasi parang too personal na po yun. Baka po ma-offend siya or magalit siya. Okay, I get it. Yeah. So parang hanggang po sa umamin na po siya sa akin. At first po, syempre sobrang hirap po sa akin na i-accept na okay, etong tao, mahal ko na eh. So parang inintindi ko na lang, ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, why don't you just go to rehab, ganyan, kasi may anak ka na eh. Okay. Tapos, hanggang sa, parang mas lumala po siya, Papa Jackson, nung nalaman ko na. Kasi, parang, syempre wala na po siyang tinatago sa akin. So, parang, for him, he's free to do it. Kasi alam ko na po, I'm aware na. Okay. So, parang, hanggang sa naging, yun na po, naging frequent na. And it bothers, hanggang sa na-bother na po ako. So, ginagawa na niya in your presence? In my presence na you become an accomplice kung ganun. Opo. I admit naman po, naging enabler po ako. Dumating po sa point na nanghihiram po siya sa akin ng pera. Pag hindi ko po siya napapahiram, lagi niya po sinasabi sa akin na iiwan na kita. Siyempre ako po. Adik eh. Opo. Ganun talaga, di ba? Wala sa hulog mag-isip. Opo. Siyempre ako po, parang sa akin, after ilang years po na hindi po kasi ako nagkaroon ng relationship, since po na dumating po ako dito ng Canada, parang nag-focus po ako sa family, kasi matagal ko pong hindi nakasama yung dad ko, nag-focus po ako doon. Tapos nagkakaroon din po kami ng misunderstanding ng dad ko, so parang for 4 years po, I've been living alone by myself, independently, so parang nag-focus po ako sa sarili kong buhay. So, parang siya po yung, kumbaga, parang naging first boyfriend ko dito sa Canada. So, parang para po sa akin, mahal na mahal ko po siya. Parang binigay ko po sa kanya lahat, ganyan. Tapos, yun, hanggang sa, nito pong March, we found out na I'm pregnant, gano'n. Akala ko po, magbabago na siya. Anong buwan mo sinabi sa kanyang pregnant ka? At the same time po, kasi, actually, siya na po yung nakakatunog. Parang, siya anong buwan pa? Sorry, anong buwan? March po. March, okay. March, po. So, parang siya na po yung nakakatunog na pregnant po ako. Pero sa akin po, parang, ano ka ba, masyado kang OA. Hanggang sa 1 week na po ako na-delay. Sabi ko, oh my gosh. Totoo nga. Nag-PT po ako. And then, yun na nga po. And then, yun na po. And then also, he got convicted. So,
Parang ngayon, nasa house arrest siya. So, meron po kasi dito sa Canada na parang house arrest, so bahay ka lang. Meron kang conditions, meron kang police officer or probation officer na titingin sa'yo. Okay. So he got convicted February. Akala ko po talaga, doon na po mag-change lahat. But it got worsen and worsen and worsen. Hanggang sa, Papa Jackson, naubos po ako. Naubos yung savings ko. Hanggang sa, naubos po talaga ako. Okay, may question po ako, ma'am. Aware yung parents mo while this were happening? Hindi po. Hindi ko po nasasabi kasi parang sa akin po kasi ngayon po na magkaka-baby kami, parang kinugood image ko pa din po siya sa family ko. Although, may mga narinig na po yung family ko sa past niya before kasi kilala po pala siya ng mom ko. It so happened na dinadala niya po yung anak niya sa daycare ng mom ko. So, parang doon po sila nagkakilala and that time, may ka-relationship po siya na siguro po naikwento din po sa mom ko yung karanasan niya with him. Okay. So parang yun po, na parang, ngayon po, nandito na po ako ngayon sa parents ko, gusto ko na po mabalik sa parents ko, pero syempre po, I still love him. Tapos, sabi po kasi ng probation officer niya na, mayroon ka na lang 2 options. It's either na papasok ka ng rehab, or hindi ka mag-rehab, ikukulong ka na lang namin. So, lagi niya po, yun po, sinasabi niya po sa akin na mag-rehab na daw po siya. Pero I don't see any improvement. Asa na siya ngayon, ma'am? Nandun po siya ngayon sa bahay ng mom niya. Are you still together? Ano po, Papa Jackson? Yun nga po, parang gusto ko na po na ayaw. Parang... You're not answering my question. I'm not asking you what's your intention. I'm just simply asking you, are you still together? Ano po, complicated. Naka-block po siya sa akin ngayon. Bakit? Ayoko na po sana magkaroon ng contact sa kanya. Kailan kayo huli nag-usap? Monday. Ito lang pong Monday, but wala nga din pong pag-uusap na nangyari. Parang, Monday, so kailan mo lang siya bilinak? Isang araw o kahapon? Kahapon lang po. Parang wala din po kasing... Insignificant pa yung kahapon lang ba na yun? Ano pa nag-usapan nyo ng Monday? Wala nga din pong pag-uusap, parang kasi po nag-lead na lang din po siya ulit sa argument. Kasi parang yung sa akin po is... What was the argument about? Yun nga po, his addiction. Na parang sabi ko sa kanya na ano nang plano mo, like ano nang nangyayari sa'yo. Yung parang ganun po. Well, sabi nga po ng mga friends ko, sabi, wala ka nang magagawa, sabi niya. Kasi may one time din po na I called police on him. Kasi nga po, sa sobrang high niya na parang tinapunan niya po ako ng alak sa mukha. Yung gano'n, yung may gano'n po siyang eksena. Is this the fairy tale kind of love relationship that you wanted or you dreamt of? Oh, po. Is this ulitin ko lang ha? Is this the kind of fairy tale that you were dreaming of? Is this? No. I thought po at first it was. No, itong the entire thing. Ito ba yan? No po. Hindi. So you agree that when I say you can do better, right? Yes. Opo. Sobra po. Parang kilala mo si Jeff Bezos? Huwag ka muna umiyak, wala matutulong sa atin yan. Tsaka na yan pag hindi mo ako kausap. Kilala mo si Jeff Bezos? Hindi po. Hindi mo kilala si Jeff Bezos? Hindi po. One of the richest men in the world. Sabi niya, stress is not doing something over something that you can do something about. Yung tinatanggap mo lang pero pwede mo nang baguhin, stress yon. And that's exactly what you're going through. Tama? Opo. Because to be honest with you, you can do something about it. You agree with me? Hindi ko alam ba't kailangan magtanong ka sa akin eh. Kasi, lahat ng red flags ikaw nagsabi sa akin. It's more than enough to just walk away. You do not need any convincing from me. You can just walk away. Siguro po nabubulag po ako lagi sa No, hindi ka nabubulag. Hindi ka nabubulag. So, nadadala po ako. I have a question. Sa kanya. Buntis ka ngayon? Opo. Okay.
Let's go to your question. Anong tanong mo sa akin, ma'am? Kung paano po ako magsisimula ulit? Well, a beginning will, di ba? A beginning is always a prerequisite of an ending. Tama ba ako, ma'am? Ang pagsisimula, di ba, ikadugtog lagi yan ng pagtatapos. Ang tanong, natapos mo na ba na maayos? Naisara mo na ba yung libro na meron kayong dalawa? Hindi pa po. Sara mo muna yun natin. Alam mo ganda, not everyone we love, di ba, must be with us. Not everyone we love will be with us. Not everyone we love should be with us. You agree? Okay. And this one is very much applicable to you. Tama na sumubok ka. Feeling ko kaya ganyan yung nararamdaman mo sa kanya. Kasi after a very long time, naramdaman mo ulit yung naramdaman mo sa kanya. Apo. Maybe you're swept off of your feet. Di ba? Maybe the sex was so good. Di ba? Napakapit ka sa dingding. Huwag tayo maglokohan. We both know it could have been a big part of it. Tama mali? Apo. Di ba? But these are things that's temporary and negligible. Kapag ang pinag-uusapan na is the future of you and your kid. You're pregnant right now. This is not the kind of environment that you want to raise your kid with. Sa part na yan, let's not argue. I know that you agree with me. Tama mali? Opo. Diba? Imagine mo, dumating ka na sa punto na tumatawag ka na ng pulis. Nakikipagtalo ka na sa adik. Ano ka ba? Nanalo ka ba dyan? May maririnig ba yan? Luto utak niyan eh. Opo. Diba? Naman po ako nanalo. Opo. Diba? Minsan yung mga adik na yan, diba, in most cases, they will only rehabilitate or maybe they will only want to be rehabilitated when they are going to lose so much in life. Hanggat merong enabler yan sa paligid nila, hindi magbabago yung mga yan. Oh, you can fight me. Well, totoo naman. Fight nyo ako. Sige, sa mga kamag-anak na adik dyan. May mga jong dyan, adik-adik dyan. I agree naman po kasi yes. sa totoo lang naman po, minsan po pag kaya mo pa na hindi ko na po siya napagbibigyan, he will go to his dad or his mom. Kaya mo sila. Hindi sila magkampi-kampi. Opo. Yun po. Kaya po sinasabi ko sa kanya, sabi ko, only if your family knows how much pain you put me through and how well, much his family is his problem. You are your family's concern. Unang concern ko na nararamdaman ng family niya. Okay, now I have another thing. I have another concern. Ready? Opo. You're now living with your mom and your dad. Tama? Opo. Okay. I think yung umuwi ka sa bahay ng magulang mo, it was a very significant step into owning your own decision. Tama ka mali? Opo. Okay. Kaya lang, syempre, minsan, bilang tao, adjustment, may relapse tayo, di ba? Syempre, damdamin yan. May mga araw na may mismo. Opo. Tapos titignan mo yung picture nyo dalawa, yung video nyo nung ginagawa. May video ba kayo? Wala po. Buti na lang. Kasi minsan, panahon ngayon, video. Maalala mo yung good times, but sometimes good times are temporary if it's being overshadowed by pain. Tama mali? And it's been overshadowed by pain. Alam mo, very, very, maraming babae makaka-relate nito. I will carefully tell you this and I want you to listen. Ready? Ready po. Okay. Dumating na sa punto na hindi na pagmamahala meron ka sa kanya. Alam mo kung ano? Ano po? He already became a goal. Naging goal na siya. Kaya ko siyang baguhin. Kaya kong tsagayin to para magbago siya. Baka pag nakita niya, baby namin, magbago siya. He already became a goal to you. Binabago mo na siya. Nagiging goal na siya. Ina-achieve mo na lang yon because you believe, di ba, that you can as a partner. That's not your goal. That should be his goal. Totoo naman po. Yes. Papa Jackson. Naniniwala naman po ako. Kasi wala naman akong pakialam kung di ka naniniwala. Pero makikipag-hiwalay ka dyan ng tuluyan. Hindi po. Kasi na-realize ko na lang din po lahat. Well, nag-start po akong bumalik dito sa parents ko. Halos start of May po. Na nandito na po ako. Buti naman. Start of May. Kung makapag ka, Diyos ko, May 14 lang ngayon.
Yun nga po, pero nauwi-uwi naman na po ako dito. Diyan ka na lang. Parang, opo, dito na nga lang po ako. Then, na-realize ko na lang po na hindi na po tama lahat kasi nga po, yun na po, naubos na po talaga ako. Yung nasa rock bottom na po ako. Magkano nawala sa yung pera? Siguro po, pag tinotal po, nasa... In peso Ay, wait po. Ika-calculate ko lang sige po. Sige. Ako na. Para may participation ako. Teka lang. Nasa po siguro, I'd say $4,000. Mga 160,000 pesos. Nasa ganun po. Diba? Anyways, tsaka buntis ka, loko. Lalabas yung anak mo na kasi mangot. Oo nga po, yun nga po sinasabi ng parents ko, sabi sa akin. Well, hindi po nila alam talaga kasi ayoko na din po silang mag-worry kasi nga po, worry na po nila ako ngayon. But gusto ko po pag lumabas po yung baby ko and sinabi ko po sa kanila kung bakit ayaw ko na lang po ipakita yung baby ko is sasabihin ko po sa kanila. No, tell them everything. Tell them everything. Everything. Alam mo, di ba sabi mo yung nanay mo may idea ng pagkatao ng lalaking yan. For all you know, she already knew what's been happening. Maybe your mom just respects you that much. Kaya inaantay ka niya. Kung ako nanay mo, hindi ba ako magtataka, bigla kang umuwi sa bahay namin? Ano ka ba? Ano palagi mo sa nanay mo? Di ba yung nanay mo nagtatrabaho sa daycare? Opo. Ano palagi mo sa nanay mo? Bang-bang ba yan? Wagay naman po. Teka lang, sabi ni dito, almost 240,000 yun. Hindi Teka lang. Kuwentahin natin ulit. $4,000? Apo. Hoy! Canadian dollars Canadian, di ba? Apo. Oo, hindi US dollars, Canadian dollars. Kaya 160,000. 159,986.82. Very accurate naman po. Very precise. Kasi po sa iPhone, meron pong converter ang iPhone na real time sa Forex, foreign exchange. Yung naka-iPhone 16 Pro Max 1 terabyte fully paid ako, no? Yes. Kaya wala kayong pangkain lately kasi ang ulam namin kahapon ay adobong charger. Bukas po kaya? Ano naman siguro, mga nilagang casing. Pwede naman po. Baka masarap naman po yan. Siguro baka bukas pinilitong LCD. Bahala na kayo sa buhay. Anyways, ganito I want you to look at things on another perspective. I want you to listen very, very carefully and consider what I'm going to tell you next. Ready ka? Ready naman po. Okay. For 9 years now, your parents did everything they can to bring the entire family to Canada. That includes you. Tama, mali? Tama po. Why do Filipinos move to another country? Only because these people, including your family, believe that somewhere other than the country of the Philippines may be a better place to raise a child. And that's you. Your parents, once upon a time, believed that sacrificing their friends in the Philippines and bringing you to Canada will give you a better life. Maybe they're right. Maybe financially Canada is better. I want you to give justice to the sacrifice of your parents. Stop hurting them by allowing someone to hurt you. Your parents' heart will be broken and shattered into million pieces pag nalaman nila that their sacrifice of moving to Canada will be in vain because you just allow your life to be thrown away. Kasi pinili mo na sirain niya ang buhay mo by being with a drug addict. You have every power to change your fortune. You agree with me? Agree naman. Every power to change your fortune. Nandyan na yan, may anak na kayo. Wala natin magagawa dyan. For all we know, baka blessing yan. Diba? Hindi baka, blessing yan. Baka mali mo yan, nasusunod na Canada's Got Talent winner. You'll never know Diba? Pero as a parent, you should do and you must do everything you can
to provide your kid a conducive atmosphere growing up without stress. Power mo yan. So do it. That's the intelligent side of it. Tama? Opo. That's the intelligent side of it. Doon tayo sa simple lang. Simplihan na lang natin. Gusto mo malosyang? Actually, losyang na nga po Exactly. ako. Sabi ng mga friends ko. Exactly, di ba? Gusto Sabi mo ng malosyang? Gusto mo bang lahat ng dumadalaw sa akin na nagaling abroad, diwa-diwata ang mga itsura, tapos ikaw naandyan, nalolosyang ka? Actually po, sabi po ng mga friends ko, wala na nga daw po yung saya-sampa ko. It's all stress, pain, ganon. Well, yun nga po, namin ka naman po ako perfect na partner. Pero hindi ko naman po siguro deserve na ganito. Wala mo naman pala. Ganon. Siguro kailangan ko din pong event out kasi wala pong nakakaalam. Ako lang. Ganon. It's just sad po na I allowed it to happen. Sana po, una niya po akong tinatakot na iiwan niya ako. Sana hinayaan ko na lang po siya. Sana pinag-impake mo, binato mo ng traveling bag. O, ayan! Put! Ha? Nag-play ka ng red, red wine. It's a big lesson po talaga. Ay, traumatized po ko sa nangyari talaga. Kaya mo yan? Kakayanin po, may baby eh. Hindi na po ako mag-isa. May baby na po akong iniisip. Yes. First duty, tell your parents. Apo. Okay? I will po. Tell your parents. They deserve, they have the right to know. Apo. Apo. I will Alright? po. Apo. Susunod po na pag-uusap natin or pagkikita po natin. Happy na po ako. Dalawin mo ulit sa booth. Dalawin mo yung anak mo. Apo. Para malawayan ko yun dyan. Di ba ganun sa Pilipinas? No? Bati mo talawayan mo. Hindi pa ako nag-toothbrush eh. Apo. Yung tito ko pa naman may kasamang dak. Ganun ba? Ito, lagkit yan. Okay lang mabati ako sa makityan ko. Hindi na akong lawayan. Ay, nako. Alam po naman po na mabait po ang Lord. Yes. Everything that I told you tonight, alam mo na to. I'm just confirming the things that you know. Tama, mali? Tama. You sound intelligent. You sound witty. You sound reasonable. So, alam kong alam mo na ang mga bagay na to. Apo. Gawin mo na lang, ha? Ano lang po. Medyo tanga lang po sa pag-ibig. Naman, nagmamahal tayo, gano'n na. Alam mo, ate, masarap magpakatanga sa tamang tao. Apo. Oo naman, ate. Pakasarap magpakamangmang sa tamang tao. Diba? Apo. You will gladly embrace stupidity for the right person. Apo. Diba? But for the wrong one, it becomes a cursed. Ay, sobra po. Sobra po. Minsan, akala ko nga po, hindi ko po mararanasan yung iiyak ka po kay Lord na nagbebeg ka na po na tanggalin ka na lang po niya sa situation. Kahit kasi, mag-pray ka na mag-pray kung wala kang gagawin. Wala kang pinagkaiba sa mga magtatik ng exam. So mag-pray kay Lord, di magre-review. Gunggong! May awa ang Diyos, makakapasa ako. Mag-review ka! Bakit si Lord na magiging doktor pag pumasa? Actually po, naging better na po ako. Thank you po, salamat. Maraming salamat. Ba't daw sigaw ng sigaw? Sorry. Naging better naman po ako nung nandito na po ako sa parents ko. Yes, Na diba? I get back. Home-cooked meal for the first time in many months. Opo. Tsaka hindi po ako nagugutuman. Yes, siyempre. Alam mga nanay pa, lagi may munggo sa ref yan. Meron nga po. Di ba? Ito. Ano yan Meron po. Emergency food yan munggo. Opo, pero hindi po ako nakain nun Kumain ka ng munggo, masustansya munggo. Tatry po kasi medyo nasa selan po ako na stage ng pagbubuntis na. Jasmine, Opo. I'm your friend. Thank you Make po. me proud. I'm rooting for you. Thank you po. I'm rooting for you.
I mean, hindi kita kinacharing-charing lang, ha? Opo. That's all I can promise when you call my show. Kaibigan mo ako, please do not fail me. Otherwise, walang point na nag-usap tayo. Opo. Salamat sa pagtawag. Tama natin, 12:03 na. Uwi ako ng 11:30. Oo nga po. Sorry naman po. Thank you po sa overtime. Charge nyo na lang po ako ng 22 tsaka 800. Okay, thank you po. Sige po. Ganyan-ganyan ka, wala kang pera ngayon, tigilan mo ako. Utang na lang po muna. Salamat sa pagtawag, ma'am. Thank you po. Thank you po.